Isang mapagpalang linggo po ng umaga sa ating lahat. At muli po magandang umaga po sa lahat ng nakakasama natin sa ating worship service. Welcome po sa ating mga nakakasama dito online, sa on-site. At welcome naman po sa mga nakakasama natin online. Magandang umaga po, Pastor Mike, Ma'am Joyce, good morning po. At ihanda na po natin ang ating mga sarili. Tayo po ay nasa pangalawang linggo o pangatlo, kung di po ako nagkakamali, ng December. At malapit na po ang Christmas. So, very excited na po ang lahat. At ngayon po ihanda na po natin ang ating mga sarili. Ang pagbabasa po ng salita ng Diyos ay pangungunahan po ni Sister Quinette. At ang opening prayer po ay si Brother Anthony. Ang chorus po ay si Ma'am Sheila. At mamaya po ay makakarinig po tayo ng mga tanging bilang mula sa Belen at Casiao Maragon family. So, amen. Very exciting po. Okay. At tayo po ay magsimula na. Tumayo po tayong lahat. Sister Quinette. Proverbs chapter 19 verse 14 to 29. House and rich are inheritance of father, and a prudent wife is from the Lord. Slothfulness casteth into a deep sleep, and an idle soul shall suffer hunger. He that keepeth the commandment keepeth his own soul, but he that despiseth his way shall die. He that hath pity upon the poor leadeth unto the Lord, and that which he hath given will he pay him again. Since thy son while there is hope, and let not thy soul spare for his crying. A man of great wrath shall suffer punishment, for he thought deliver him yet, thus must do it again. Hear counsel and receive instruction, that thou mayest be wise in thy later end. There are many devices in a man's heart, nevertheless that counsel of the Lord that shall stand. The desire of a man is a kindness, and a poor man is better than a lie. The fear of the Lord tendeth to life, and he that hath it shall abide. Satisfied he shall not be beset with evil. A slothful man hideth his hand in his bosom, and will not so much as bring it to his mouth. Smart is corner, and simple braver, and the fool one in the heart understanding, and he will understand knowledge. He that weighs his father, and weighs away his mother, is a son that caused shame, and breathe in reproach. Cease, my son, to hear an instruction, that cause ear from the word of knowledge. An ungodly witness corners judgment, and the mouth of the weak devoured iniquity. Judgment are deferred for the scorners, and the strife for the back of the fools. May the Lord bless the reading of this word. Only by grace can we enter. Only by grace can we stand. Not by our human endeavor, but by the blood of the Lamb. Into your presence you call us to come. Into your presence you draw us, and now by your grace we come. Lord, if you mark our transgressions, who would stand? Thanks to your grace, we are cleansed by the blood of the Lamb.
Only by grace can we enter. Only by grace can we stand. Not by a human endeavor, but by the blood of the Lamb. Into your presence you call us. You call us to come. Into your presence you draw us. And now by your grace we come. Now by your grace we come. Good morning po sa lahat. Tayo po yung manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa araw na ito. At muli po kami na pumunta po sa iyong bahay panambahan, Panginoon. Panginoon, gabayan niyo po ang bawat tatayo po sa pulpito, Panginoon. Ang choir member po at si pastor po na magbibigay po na inyong salita, Panginoon. Pati na rin po ang nanonood po sa FB Live, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng karunungan upang mas maintindihan pa po nila ang inyong salita, Panginoon. Panginoon, marami pong salamat sa biyaya sa ibinigay niyo po sa amin sa araw-araw. Panginoon, binabalik po namin ang inyong papupuri at papasalamat, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po. At ngayon po ay aawit po tayo ng isang congregational song, Hark the Herald Angels Sing. At mamaya po ay masusumpungan natin ang Belen Cousins at ang Kasyao Maragon families for their special numbers. Alright, umawit po tayo, Hark the Herald Angels Sing. Ready? Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful holy nations rise, join the triumph of the skies. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Christ by highest heaven adored, Christ the everlasting Lord. Late in time, behold him come, offspring of a virgin's womb. Veiled in flesh, the Godhead sit, hailed incarnate deity. Jesus man with mental beam, Jesus our Emmanuel here. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Everybody sing. Hail the heavenly Prince of Peace, hail the Son of Righteousness. Light and life to all he brings, peace in his wings. Mild he lays his glory by, born that none no more die. Born to raise the sons of earth, born to give them second birth. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Amen. Makakaupo Praise po tayo. God. Makakarinig po tayo ng mga tanging bilang.
akin, maging totoo sa'yo, kaya ako'y lumalapit upang turuan mo ako. Turuan mo akong magpuri sa'yo. Turuan mo maging totoo ang awit ko. Pagkabatid mo ang aking nararamdaman, maging aking puso at aking isipan. Turuan mo ako. Turuan mo ako, O Diyos. Turuan mo ako, sa'yo'y sumamba. Di ko na kaya magkunwari sa'yo, O Diyos. Di ko na kaya itago ang aking nararamdaman, pagkat ang nais mo sa akin, maging totoo sa'yo, kaya ako'y lumalapit upang turuan mo ako. Turuan mo akong magpuri sa'yo. Turuan mo maging totoo ang awit ko. Pagkabatid mo ang aking nararamdaman, maging aking puso at aking isipan. Turuan mo ako. Turuan mo ako, O Diyos. Turuan mo ako, sa'yo'y sumamba. Turuan mo ako magpuri sa'yo. Turuan mo maging totoo ang awit ko. Pagkalbatid mo ang aking nararamdaman, maging aking puso at aking isipan. Turuan mo ako. Turuan mo ako, O Diyos. Turuan mo ako, sa'yo'y sumamba. Turuan mo ako, sa'yo'y sumamba. In this world of darkness, we are given love, hope for all the dying. How will they know? How will they know that Jesus loves them and He died to save them? Carry the light, carry the light, carry the light. Go and tell the children they are precious in His sight.
Hello. Blessed morning to everyone. Amen. At happy and Merry Christmas din. At may ilang araw na lang ay inaantabayanan nyo ba yung nalalapit na Pasko o Christmas party ang hinihintay ninyo? Ha? Kahapon may binati ako na hindi naniniwala sa Pasko. Pero ang sagot niya sa akin, dahil alam ko ang kanyang relihiyon, kaibigan ko ito, kapitbahay natin. Sabi niya, Pastor, kahit naman hindi araw ngayon, araw-araw naman talagang Pasko. Sabi niya, totoo naman yon. Pero hindi naman araw-araw, ipinanganganak ang Kristo. Okay? Kundi ang essence of Christmas is all about giving. Ano po? Ang pagbibigay, ang pagkakaloob na ginawa ng Diyos na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ano? There was a baby born in a manger. Kaya iyan po ang ating ano. Salamat sa mga nakakasama po natin sa FB Live. Magandang umaga, magandang gabi po sa inyong lahat. At patuloy po nating tangkilikin ang gawain ng Panginoon. At papasalamat din ako sa mga kaibigan po natin, sa mga members natin na tumayo ngayong araw na ito. Ang Brother Anthony, okay? At siya po'y nanalangin sa Panginoon. Ang, sino ba yung Sister Gwyneth, okay? And Ma'am Sheila, of course. At pag-pray po natin na one day ay tinatry natin magkaroon tayo ng tawag dito yung praise team. Actually not praise team, kundi sila rin yung talagang hahawak ng microphone. Maliban pa dito sa mga musician natin, okay? At looking forward po tayo next year sa ating mga programa. Alright, so tumayo na po tayo at tutungo na po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At part 2 ng ating pong pag-aaral. Alright, part 2, the Goliath of life, or Goliath of life, part 2. 2 Samuel o 1 Samuel chapter 17. At pagkatapos po natin ay magkakaroon po tayo ng part 2 ng ating programa. Ito po ay ang huling Lord's Table sa taong ito. At lahat po ng mga nabautismohan, lahat po ng mga naging members, pagkatapos niyong makakilala sa Panginoon, kayo ay sumunod sa tubig na bautismo at kayo ay naging membro na sa lugar na ito. Tayo po ay muling mag-aalaala ng ginawa ng Panginoong Hesukristo. At nagpapakita rin ito ng ating pagsalubong sa nalalapit na pagdating ng Diyos. Ano po? 1 Samuel chapter 17, bagamat iyan po ay hanggang verse 51. Andiyan na po ba kayo? Alright, basahin po natin from verse 1 to 11 again. 2 Samuel chapter 1 from verse 2 11. Bagamat iyan po ay isang chapter po ng pakikipaglaban ng Israel sa mga Pilisteo. O 1 Samuel. 1 Samuel. Yeah, may naririnig akong malibang sa akin ay may nagsasalita pa. Ayan, dati ang kajuwit ko ay mga manok. Okay lang kung bata. Pero kung ang maingay ay bata, matanda na, may problema na yun. Okay, basahin po ulit natin. Ready? Begin. Now the Philistines gathered together their armies to battle, and were gathered together at Shokoth, which belonged to Judah, and pitched between Shokoth and Azekah in Epesdamin. And Saul and the men of Israel were gathered together and pitched by the valley of Elah, and set the battle in array against the Philistines. And the Philistines stood out in a mountain on the other side, and Israel stood on a mountain on the other side. And there was a valley between them.
And there went out a champion out of the camp of the Philistine named Goliath of Gath, whose height was 6 cubits and a span. And he had an helmet of brass upon his head, and he was armed with a coat of mail, and the weight of the coat was 5,000 shekels of brass. And he had greaves of brass upon his legs, and a target of brass between his shoulders. And the staff of his spear was like a weaver beams, and his spear's head weighed 600 shekels of iron, and one bearing a shield went before him. And he stood and cried unto the armies of Israel, and said unto them, Why are ye come out to set your battle in array? Am not I a Philistine, and ye servants to Saul? Choose you a man for you, and let him come down to me. If he be able to fight with me, and to kill me, then we will be your servants. But if I prevail against him, and kill him, then shall ye be our servants, and serve us. And the Philistines said, I defy the armies of Israel this day, to give me a man that we may fight together. When Saul and all Israel heard those words of the Philistine, they were dismayed and greatly afraid. Goliath of Life, Part 2. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa patuloy po ninyong paghawak po sa amin. Patuloy niyo po kaming paalalahanan na ang Goliath, ang mga giant sa aming buhay ay pwede pong ma-overcome sa pamamagitan po ng aming paghilig sa aming Panginoon. Salamat dakilang Diyos sapagkat ipinapakita ng aming pagtitipon na hindi sapat na kami ay mabuhay lamang sa sarili namin, kundi mabuhay kami para sa inyo, para ang lahat ng aming kinababalisaan, ng aming mga kinapapanglawan sa buhay na ito ay magtagumpay kami dakilang Diyos. Salamat sapagkat lagi pong may katagumpayan kung kami ay laging magtitiwala sa aming Panginoon. Pagpalain niyo dakilang Diyos ang bawat kapastoran, ang bawat pulpito, ang bawat lokal na iglesia na nagaganap ang ganitong gawain. I-bless po ninyo ang inyong mga anak sa oras na ito, kasama po ng mga nasa kanilang mga tahanan, at patuloy niyo pong paalalahanan ang bawat isa na kayo lamang ang aming dapat sambahin. I-bless po ninyo ang inyong lingkod, huwag pong makita ang aking kahinaan, ang kapintasan, kundi ang inyong biyaya na siyang sumasagana sa bawat isa. Ang lahat po ng ito ay aking panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen at amen. Makakaupo na po tayo. We talk about giants, we talk about tall, mga mahigante, the center, yung pinaka-huge things about on this earth. Yung mga whopper things, okay? They have extraordinary power. Being great in stature and strength. Pag pinag-uusapan po natin ang Goliath, they have the advantage. They are aggressive. Masyado yung kanilang assault ay matindi. Okay? Naninindak yung mga yan. Okay? At hindi natin kakayanin. But again, sa Bible po ay merong mga nabanggit na giant sa Bible. And sinasabi ng mga scholar na ito po ay magkakapamilya. Meron pong binanggit na Anakim sa Bible sa Genesis chapter 6 verse 4. There were giants in the earth in those days. Ang sabi po dyan. At binanggit po iyan maging sa Numbers 13, chapter 13, verse 33. When Moses and the Israel encountered later under Joshua, okay, yung sa kanila pong pakikipaglaban doon sa mga na-encounter po nilang pagsakop sa mga lugar. May mga giants na nung mga araw na yan. At meron din pong tinawag na mga emim. Okay? These are in the Bible. At one time, the children of Israel traveled through the transition of Jordan. Ano po? Sa kanilang lalakbay, sa kanilang pagtawid. And the land to the east of the Jordan River were heavily populated with tall people known as the Emim. Okay? Merong Anakim, merong Emim na tinatawag, at makikita po natin yan sa Deuteronomy chapter 2 verse 10. Ang sabi po rito, the Emims dwelt therein, time past, a people great and many and tall as the Anakims. Okay? So mahiganti itong mga to, malalaki.
Alright? Hindi lamang po ang mga Anakims, mayroong tinatawag din po na Emims at yung mga Amorites. Kung napapansin po ninyo, meron silang mga na-encounter na mga Jebusites, alright, Perizzites, at ito nga po ay yung mga taga-Amorites. Binanggit po yan sa Promised Land na sila po ay malalaki din. And lastly, sa lahi po ng mga Repaim. Sino po ito? Ito na nga po yung pinag-aaralan natin ngayon. Sa lahi ni Goliath. Nasa pronunciation ay sa lahi ng mga Rapa. Alright? So, meron na nung mga panahong yan. Okay? Pero, sa oras na ito na pinag-aaralan po natin, sa unang puntos po na ating binigay ay yung position. The position of the armies. Kung babalikan po natin yung pag-aaral natin, alright, na pareho silang situated both in the mountains. Okay? Mga Israel, pareho lang. At walang pinipili. Huwag nating sabihin, hindi, nasa dehadong lugar ako, maliit ang kalagayan ko. Pero hindi po. Pinakita dito sa istorya, doon sa verse 3, they were in the mountains. Pero ang pagitan lang nila ay valley. Alright? At huwag nating isipin na hindi po, kaya ako naliliit sa kalagayan ko kasi yung katatayuan ko, mahirap lang kami, wala kaming pinag-aralan, okay? Ang mga pamilya ko ay mahihirap, okay? At kami aping-api, lumaki na ako sa ganito. May mga taong ganun na maliit ang kanyang kalagayan, ang kanyang tingin sa kanyang buhay. Hindi po, wag ganyan ang maging kaisipan natin. The same din, kahit na sila'y giants, meron silang tinatawag na champion, common ground. Pantay-pantay lang po tayo. Okay? At nabanggit ko nga po sa inyo na depende sa magiging yung tinatawag na salitang perspektibo. Okay? Nasa sayo yan. Na kahit iyan lang ang kinapos mo, kahit yan lang ang kalagayan mo, kahit ito lang ang church natin, mga kapatid, sa mata ng Panginoon, pantay-pantayan. Alright? We are in the position of the armies ay pare-pareho. Yun nga lang, ito na. Sa number 2 is that we study about the picture of the enemy. Pantay, pero makikita mo biglang may bumulaga sa kanilang higante. Nakasuot ng mga bakal, ng mga tanso, na hindi pinag-uusapan ang gramo o maliit na timbangan, kundi talagang kilo-kilo. Okay? Binanggit dyan ang 5,000, ang 500 brass of metal, ang bronze, kung gaano talagang sasabihin mo, dehado nga ako rito. They have the advantage pagdating sa kagamitan. Samantalang ikaw, ang gamit mo lang ay sibat. Okay? Sila ay nagpa-practice sa gym. Okay? Sila ay well-equipped. Mayroon silang pagkain. Mayroon silang vitamina. Pero ikaw, ang kinakain mo ay tuyo lang. Minsan wala pa. Naglalaro ka na. Kumakalam na yung sikmura mo. Dito sa sa nalalapit na Beijing Olympic, dahil meron silang Olympic na ang mga bansa ay kasama lamang kapag may mga yelo. May mga nagpuprotesta na diyan. At pag pinapadala nila, whether anumang Olympic iyan, kapag iyan po ay nasa panahon na ng competition, may mga dietitian pa yan, may mga trainer yan, okay? Hindi basta pinapadala ang kanilang mga atleta na magiging kawawa lang. Well provided. Samantalang pag pinadala na ang mga third world country, kung saan-saan na lang pinapadala. Okay? Ganyan ba tayo? So, ano ang position, ano ang picture ng kalagayan mo? Na aping-api ka ba nung makita mo na mas dehado dahil kompleto ang gamit nila? Okay? Katulad halimbawa ng isang nag-aaral. Whether it is a modular or isang paraan or online, wala akong nakitang magiging mahirap. Depende yan sa isang nag-aaral. Kahit sabihin na natin well-provided, may computer, may internet, maganda ang gadget niya, pero kung ang pag-aaral naman niya, pasipul-sipul lang, at puro ang kanyang pinapagana ay talimata. Matalimata. Ano ba yun? Matalinaw. Hindi talino. Ano yung matalinaw?
Yung bang pumasa ka dahil lahat ng sinusulat ng classmate mo ay nakikita mo. Kahit nasa exam ay kitang-kita mo. Ultimo na lang mga pangalan ang di mo na lang nakokopya. Sobra naman yung pag nangopya ka na, inilagay mo pa yung pangalan ng pinagkopyahan mo. Kaya ka pumasa. Wag namang ganon mga estudyante. Lahat kayo ay blines ng Panginoon. Ultimo, nagtutulak ng dyaryo. Tutulak ng kariton. Ultimo yung sumisipol ng sigarilyo. Ay may mga cellphone. Magaganda pa. How much more ang mga katulad ninyo na lahat kayo mga may cellphone. Walang magsasabi, Pastor, hindi ako nakapag-aral kasi wala akong gamit. I don't think so. Lahat kayo ay blines ng Panginoon. Magaganda nga ang mga gamit ninyo eh. Hindi lang naiingatan. Hindi lang talaga inaalaga ang mabuti. Now, the picture of our enemies, ano ba? Talo ba tayo? Dehado ba tayo? Mga makakatid, hindi po. Nakita natin, nasa ating pag-iisip lamang. Now, the number 3 is that the pretensions of Goliath. Ano po yung pretension na binabanggit dito? Yung kanyang pagyayabang, yung kanyang pagmamapuri, yung kanyang pagmamataas. Binanggit po natin iyan doon sa kanyang klase ng pagsasalita. Very authoritative. Masyadong aggressive yung kanyang ginagawa. Nakakalungkot, may mga tao tayong makakausap na kung magsalita, parang ikaw na yung nasa kalagayan na may posisyon, pero pag nagsalita yung miyembro, parang ikaw na ang uutusan. Buti na lang walang ganito sa church natin. Marunong kayong tumanaw, marunong kayong maglagay sa kalagayan na saan kayo magpapasakop at sino yung igagalang ninyo, sino yung mamahalin ninyo. Again, mga kapatid, it will determine your character. May mga taong very pretentious yung kanyang kalagayan, yung bang mataas. Hindi mo maapuhap yung kanyang gustong sabihin para lang makilala siya. Okay? Sa mga kabataan natin, wala pa tayong naaabot. Wala pa kayong naaabot. Lagi pa lang kayong nandun sa kalagayan na dapat matuto kayo, malaman pa ninyo, sumunod lang kayo, pero habang ginagawa nyo yan, laging nandoon ang tinatawag na pagpapakumbaba. Wag na wag mangyayari na sa maliit na bagay na meron ka, nagmataas ka na. Papaano kapag ka nagkaroon ka na? Mas lalo ka pang magyayabang. So makita po natin, ang sabi diyan, let another man praise thee, and not thine own mouth. Kaya po, yung ginawa ni Goliath, doon sa chapter na binasa po natin, from verse 8 to 11, ang sabi diyan, and he stood and cried out unto the armies of Israel and said unto them, why are ye come out to set your battle in array? Ang sabi po dito, I'm not a Philistine, and ye servant to Saul. Choose you a man for you, and let him come down to me. Pumili kayo, talagang ang kanyang pagsasalita ay mayabang. Hindi, ako may gumawa niyan. Inutusan ko na nga lang yan eh. Mahirap makatagpo ng mga taong ang kausap mo, sarili niya. Mahirap. Lalo kapag wala pang natatapos, ang pinapairal lang niya ay puro salita. Okay? Stay humble mga anak. And never think that you are better than anyone else. Lagi kang nandun sa tinatawag na nakikinig ka palagi. Yung pagiging boastful, yung pagiging hambog, yung pagbabrag mo ng mga bagay na meron ka, yung bang idinidisplay mo na ikaw lang ang meron, na kakaiba ka. Pagtayo at pagtindig, gusto mo pinapansin. Pag meron kang ginawa, gusto mo nare-recognize. Pero pag tumayo na, di ba? Mga anak, alam ko may mga talento kayo. May mga binigay na regalo ang Diyos sa inyo.
Pero wag na wag niyong gagawin na kailanman magbuhat ng inyong upuan. Nasa kalagayan na nagsisimula tayo, nasa kalagayan na tayo ay 5 taon pa lamang, matuto na tayong magpakumbaba. Ang sabi niya rito gusto niyang i-defy at gusto niyang i-disdain ang Israel, maging ang Diyos na sinasamba ng mga Israel. So paano niyo malalaman kapag meron ka ng kausap na ganyan? Na masyadong boastful at very bragging ang kanyang approach. Alam nyo ba, nakaka-encounter tayo na mayabang siya pagka lagi siyang nalilate. Na kapag siya ay dumating, gusto center of attraction. Isa sa mga mayayabang yan, yung pagiging late. Okay? Hindi, Pastor, talagang may mga cases talaga na you could understand. Okay? Yung bang kung wala ka, magiging malungkot yung lugar. Isa sa mga mayayabang na lugar na ganyan, mga taong ganyan. Okay? Yung mga celebrity, kapag ikaw ay laging tinatawag na ikaw yung, anong tawag natin dyan? Yung nasa limelight, okay? Lalo na kung ikaw ay first 5. Okay? Yung mga naglalaro ng basketball, nakaka-relate kayo dyan. O bakit late yan? Star player namin yan . Okay? O bakit wala yung natin, talo tayo pag wala yan? Yung ba nagpapabigay siya ng importante at magpapalate siya? You interrupt others a lot. Yung bang meron siyang ginagawa para sa kabuuan, pero papansinin mo yung gagawin niya para mapunta sa'yo yung credit. Isa yan sa mga pagkakaroon ng boastful and bragging sa kanyang sarili. You believe that you are better than others. Yung bang hindi mo nakikita na ang magaling lang ikaw. Kaya ko rin yan. Panis yan. Sisiw lang yan. Nung andun ka naman, wala ka naman magawa. Okay, meron ako mga, na-expose na ako sa tinatawag na professional game, amateur game, okay, sa mga tinatawag na larong kanto, okay. May mga nagagalit, okay. May mga kampi ako na sila yung nagagalit. Pagkatapos ng laro, minsan di pa natatapos ng laro, ang ginagawa, hinuhubad na uniform, umaalis na. Okay. Kayo, ano mapapansin nyo sa ganun? Ano isipin niyo? Yung nagwo-walk out, alam nyo bakit ang rason? Nagbayad ako bakit sila lang ba marunong mag-basketball? Hindi man ang pinawis. Meron pa akong narinig, sabi niya, next week, pwede ko uling suotong aking damit. Hindi napawisan. Ano? Nabangko. You believe that you are better than others. Kaya siya kumakanta dun. Ako dapat kumakanta din dun sa pulpito na yun. You believe that you are better. Pero pagdating sa actual, you go out on your way to be right. Lagi mong pinapalagay na ikaw lang ang tama. You think that your status is more important than whatever contribution you make. Ito, delikado ito. Yung bang hinangad yung position, pero wala siyang naiko-contribute doon sa kanyang position. Nakuha niyo ibig sabihin? Gusto mo maging presidente, gusto mo maging captain of the ball, gusto mo maging special na magkaroon ng part. Yung position lang. Pero wala talagang naibibigay na magandang yung nakukuha niyo ibig sabihin? You just love your status. Gusto mo lang ito. Pero pagdating sa trabaho, kung ano ang maiaambag mo, kung ano yung pwede mong ma-share, kung ano yung pwedeng maging impact ng gagawin mo dahil dun sa status mo, sana ganun. Pero iba, hindi. Gusto lang nila yung posisyon. Pero pagdating sa impact sa trabaho, wala kang maramdaman. Alright? Dito sa church natin, hindi lahat po pwedeng nandoon. Hindi lahat po pwedeng nandyan. Yung iba hindi pwede, baka may magnais pumunta na gugustuhin nyo, pero pag nailagay kayo,
position lang pala ang gusto, pero wala talagang impact. Hindi nagiging blessing. So before you do that, ipag-pray mo ano ba talaga ang magiging contribution mo at pwedeng maging paraan para makatulong ka. Baka mamaya gusto mo lang palang maging part ng church. Maging ganito kasi maganda, ganito, ganyan. Gusto mo maging choir members, gusto mo mag-solo, pero pagka meron ka nang ma-encounter na magiging conflict sa labas, mas pipiliin mo pala yung labas kaysa maglingkod sa Panginoon. And which is happen. At nangyayari po yan. At diyan na susubukan, pagkatapos kang piliin ng Panginoon, pagkatapos kanyang iligtas, at bigyan ka ng lugar para maglingkod, eto na si Satanas. Aalokin ka, bibigyan ka, pag-aras ng linggo, sino ang uunahin mo? You think that your status is more important than whatever contribution you make. When you ask, can you do it? You always say yes. Oh, kaya ko yan. Kahit di naman para sa'yo. Ako na nga lang gagawa niyan. Okay, tama yon. Meron kang initiative. Pero habang ginagawa mo, nagmamaktol ka pala. Meron akong isang narinig na isang illustration. Ang sabi sa kanya, bakit kapag ka ikaw ay nagsaserve bilang waiter, hindi ka nagagalit? Kahit ikaw ay minumura, kahit ikaw ay sinasampal, kahit ikaw ay binabatuk-batukan, nakangiti ka pa rin. Okay? One time, nagkaroon ng pagkakataon yung lalaki nag-o-observe sa waiter na ito. Napansin ko na okay sa'yo. Kalmadong-kalmado ka lang sa ginagawa mo. Binabatukan ka, minsan dinuduraan ka pa. Sabi niya, simple lang. Nakakaganti rin ako. Sabi niya, nagulat yung nagtatanong. Sabi niya, before I bring their orders, I already spit on their food. Nakaganti na ako. Ano sabi? Naduraan ko na yung pagkain nila eh. Kaya huwag kayong magagalit. Doon sa mga kinakainan nyo, baka may dura. Bakit sabi niya? Nakaganti na ako eh. Kakadiri. Nakakahiya. So what we are doing is that lagi nating inilalagay yung pagpapakumbaba at hindi tayo gumagante sa ginagawa po natin na kasamaan. So yung ginawa ni Goliath, talagang hinahamon niya ang Israel, hinahamon niya at dinidefy niya ang Diyos, ang mga army ng Israel. Pero mga kapatid, makikita pa rin po natin na ibinabaksak din ng Diyos ang mga nagmamataas. Sa palagay ni Goliath, totoo. Kasi malaki siya. Bilhin nyo, pag binasa po ninyo ito, for 40 days, ginagawa niya yan. Pipila sila, at pagkatapos nilang pumila, lalabas si Goliath, at siya'y sisigaw, sino ang lalaban sa akin kapag ako'y natalo ninyo, kapag kayo natalo namin, ganito, ganyan. Mga kapatid, habang nakikinig ang mga Israel, naniniwala ako na yung ipinadala nung una, pangalawang araw, hindi pare-pareho. Sapagkat yung unang pinadala, mga kapatid, mga nailhi sa takot yun. At ayaw na nila. Ang sabi nga daw, greatly afraid, they are very dismayed. Ibang batalyon na naman. For 40 days, iba na naman. Another day, iba na naman. Mga kapatid, biro nyo, sa dami ng kawal na mga pinili, mga takot. At isa lang ang humaharap sa kanila, si Goliath. Hinahamak sila. That is the pretension of Goliath. Huwag po tayong magyayabang dahil hindi alam ni Goliath kung ano ang mangyayari sa kanyang sa huling sandali. Yung prowess, that is number 4, the prowess of David. Ano po ito? This is a distinguished bravery. Hindi lamang yung kanyang kalakasan physically, yung kanyang husay sa paghawak ng tirador, kundi yung kanyang kaloobang lumaban kahit na siya isang bata pa lang. Ang tanong ilang taon ba siya nung mga oras na ito? Siya ang pinakabunso sa mga anak ni Jesse. Yung kanyang 3 kapatid ay kasama ni Saul.
para makipaglaban. The prowess of David is that, ang sabi niya rito, is there not a cause? Nung marinig niya, nung siya'y magdala ng pagkain sa kanyang mga kapatid, lumabas itong si Goliath at narinig niya kung anong panghahamak ang mga pag-iinsulto na ginagawa ni Goliath. Nung una, nung siya ay marinig, ano ang premyo? Ganto, ganyan-ganyan. Bibigyan daw ng hari, ng kayamanan, ibibigay ang kanyang anak na pinaka-asawa. Dun sa kalaban natin, anong gagawin pag natalo natin? So nagkaroon ng mga kasunduan. Pero ang naging problema ni David, yung kanyang mga kababayan, his fellow servant, yung kanyang mga bansang pinili. Ang sabi diyan pinagtatawanan siya. Maging kanyang mga kapatid, sa verse 28 na si Eliab, his eldest son, sabi niya, ikaw talaga napakatigas ng ulo mo. At maging si King Saul. Ang sabi ni Saul sa kanya, thou art not able to go against this Philistine, to fight with them. For thou art but a youth, and he a man of war from his youth. Yung makakalaban mo, sa edad pa lamang niya, nakikipagdigma na siya. Pero anong sabi ni David? Kayang-kaya ko yan. Kaya kong lumaban, at sa pamamagitan ng aking kamay, ang mga tigre, ang mga bear, ay pinapatay ko sa pamamagitan ng aking kamay. Hindi sila makapaniwala, pero wala na silang choice. Lahat sila ay takot na takot. Ultimo si Saul na hari, na siyang pinaka-leader, ay natatakot na. Wala na silang choice, kundi ibigay na at isabak na si David. Mga kapatid, ang sabi po dito, yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang tapang, that would prove na hindi siya nakikipaglaban sa kanyang sarili, kundi lumalaban siyang kasama ang Panginoon. Now mga kapatid, ano pong nangyari? Diba sa kanta natin? Ano yung kanta ng pangbata? Isang batang muntilang, pangalan ay David, marunong umawit at manalangin. Isang batang muntilang sa tabi ng ilog, at siya'y kumuha ng ilang bato? 5 bato. Ilang bato lang ba ginamit niya? Isang bato, inilagay sa kanyang tirador, at ang tirador ay pinaikot, ikot-ikot, pinaikot-ikot. Isang tawag sa Diyos Ama. Ano nangyari? Higante bumagsak. Mga kapatid, ang ginawa pa ni Saul, para talaga siya'y maging handa, isinuot sa kanya ang mga gamit pandirigma, binigyan siya ng sword, binigyan siya ng pangulo, ng baluti sa katawan. Ang sabi niya, hindi ko pa ito napapatunayan. Pero itong 5 batong ito at itong tirador na meron ako, I've been proving them. Napatunayan ko na. Mga kapatid, pero ang pinapakita dito, napatunayan niyang siya'y nakikipagdigma kasama lagi ang Panginoon. Kaya ang sabi dito mga kapatid, si Goliath ay kanyang natalo. That is the performance in the battle. Ano po ito? Nagkaroon po ng pagtatagumpay. Sapagkat merong isang bata na hindi natakot, merong isang bata na handang makipaglaban, may isang bata na ang katabi niya at ang kasama niya ay ang Panginoon. Hindi siya nang hawakan sa gamit, hindi siya nang hawakan sa sinasabi ni Goliath, hindi siya nang hawakan sa takot na nakikita niya sa mga Israel, nang hawakan siya sa Panginoon. Kung bakit natatalo, kung bakit nawawalan ng pag-asa ang isang tao, sapagkat ang isang tao, ang isang kabataan ay lumalaban sa kanyang sarili. Hindi niya ibinibigay ito sa Panginoon. 2 taon na, or 2 years na ba, ang ating pandemic? Ang dami nating kinarap lahat. Nagpapasalamat ako sa Panginoon. Nung tayo po ay nagsisimula, marami tayong mga giants na hinarap sa church na ito. Marami tayong Goliath. May mga umaalis, may binabalik ang Diyos.
Hindi ako natatakot na kung may umalis dahil sa katigasan ng ulo. Hindi rin ako natatakot kung meron man akong i-rebuke at sumama ang loob dahil sa pagtatama. Hindi ko ito gawain, ito'y gawain ng Panginoon. Magpasalamat tayo na kung merong church na ibinigay sa atin ang Panginoon, na meron tayong leader na inilagay sa church na ito at magsasabi ng mali sa atin. Salamat sa Panginoon. Hindi para sa ikasasama, para lalo sa ikabubuti ng bawat isa. Ang hirap ng buhay dito sa Silangan. Ang hirap ng kalagayan natin kapag tayo ay wala sa Panginoon. Ang bisyo, ang mga masasamang barkada, ang paraan ng komunidad na meron tayo, ang isang pamilya na wala sa Panginoon, ang isang pamilya na hiwa-hiwalay, ang mga anak ay kanya-kanya. Ganyan ang klase na buhay na meron tayo dito. Nakakalungkot palalo kapag ang mga magulang ang mismong ang hindi nagkakasundo. Ang nagiging apektado dito ay ang mga anak. Marami tayong mga giants, marami tayong mga pinagdaraanan na parang sa tingin ng isang bata, normal na ganun ang buhay. Normal na sa isang bata ang makakita na nag-aaway. Normal na sa isang bata ang okay nang gumagawa ng immoral. Kaya nga ang sabi ko sa inyo, ipag-pray nyo ang inyong pastor. Sapagkat hindi natin hahayaan at papayagan na kung anuman ang sistema na meron sa labas ay makapasok sa church. Na kung ano ang nakiging normal na sa harapan ng isang bata ay normal na rin pagdating sa loob ng church. Natatandaan niyo yung sinasabi ko? May pruning, meron tayong pagputol na gagawin. Haharap tayo sa panibagong taon. Sayang dahil dumaan tayo sa mabigat na pandemyang ito. May mga buhay, may mga pamilya na nasisira, may mga buhay na palayo sa Panginoon. Nawa pagdating sa church, ang maging comfort pa rin natin, kailangan ako makapaglingkod sa Diyos. Kaya nga po ang Panginoon ay tinawag nating Jehovah Nissi. He will lead us. He is our banner. Siya yung mangunguna sa atin sa ating digmaan. Alam niyo ang nakakalungkot? Ito, mga anak natin, yung mga papasok na sa tinatawag na pagseseryoso, okay, sa mga relationship. Ang nakakatakot, alam niyo kung ano? Ito, binanggit ko na yung parang nakikita niyo na sa labas, na normal na dahil walang nagtuturo at mismong ang magulang ang sinasabi, okay na yan, pwede na yan. Nagiging normal yun. Pagdating sa church, mga anak, salamat kung may magsasabi sa iyo, mali ang ganyang buhay. Ganito dapat ang maging buhay mo. Kaya unti-unti, mula pa lang sa bata, mula pa lamang sa maliit, salamat kung may ganyang edad. May binibitbit ka kahit maingay, dalin mo pa rin sa Panginoon. Lalo na kung ikaw ay may sarili ng pag-iisip, nakikita mo na yung mga mali at tama na dapat ganito. O salamat sa Panginoon kung yan ay naririnig mo pa hanggang sa mga oras na ito. Kawawa ang mga bata, kawawa ang mga babae at mga lalaki na walang direksyon sa kanyang ginagawa. Walang direksyon. Kaya kahit na ganito tayo mga kapatid, mga anak ko, lagi niyong hanapin ang wisdom ng Panginoon. Panginoon, anong gagawin ko? Panginoon, saan ako pwedeng humingi ng tulong? Panginoon, ano ang dapat kong gawin? Lagi kayong lumapit sa Diyos. Huwag niyong pababayaan ang paglilingkod niyo sa Panginoon. Huwag niyong pababayaan. Ano nangyari? Nagtagumpay si David. Yung bato, bumaon sa ulo ni Goliath. Pag binasa nyo pa yan, binigyang diin, ang sabi diyan, dahil walang siyang sword. Sinabi sa Bible wala siyang sword dahil tirador ang ginamit niya Pinakita na ang Panginoon talaga ang nakipaglaban. Bumaon yung bato. Buriin mo? At ang ginamit na pangputol ng kanyang ulo ay yung mismong sword ni Goliath.
at bit niya yung kanyang ulo, yung ulo ni Goliath, at ipinakitang siya'y nagwagi sa pamamagitan, hindi ng tirador, hindi sa pamamagitan ng kanyang mga bato, kundi sa pamamagitan ng kanyang Diyos na tumulong sa kanya. Sino ang magtatagumpay? Sino ang magpapatagumpay sa atin? Walang iba kundi ang Diyos. Pagkatapos ng gawain ngayon, mamayang hapon, wala na tayo. Hopefully by next year, magkaroon na tayo ng gawain sa hapon. And salamat, meron tayong mga ilang pag-groom ng mga young people. Preacher Lester, ituloy mo lang yan. And hopefully by next year, makapagturo na tayo ng mga bata. I'm counting again ang mga teachers natin. Maglagay na kayo ng burden sa puso ninyo na kayo yung gamitin ng Diyos. Pastor, gusto namin gamitin ang lugar namin sa bahay. Mag-aakay ako ng mga bata. Pwede po ba kayo magpadala ng teacher dito? Yes, sige, gawin po natin. Gamitin na kayo ng Panginoon. Kapag hindi po natin ginawa yan, baka tayo ang gamitin pa ng dyablo. Hayaan natin gamitin tayo ng Panginoon. Nagsimula lang naman tayo sa pagtuturo ng bata eh. O ngayon, after 5 years, yung mga tumayo dito kanina, yan na kayo ngayon. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lagi po kaming talunan, parang kaming walang magawa. At iniisip namin na normal na ito. Laging bigo, laging may kabiguan sa buhay namin. Parang ang tingin namin ay okay lang. Pero in fact, mga anak, maganda ang disenyo ng Diyos. Maganda ang plano ng Diyos. Hindi para lagi kang lugmok, talo at walang nagagawa. Wala kang natatapos. Ang gusto ng Panginoon, nangingibabaw ka dahil may Diyos na kumikilos sa iyo. Tumayo na po tayo. At tayo po'y yumuko sa Panginoon. Habang tayo po ay bumubulong sa Diyos. Marami tayong mga nais na mangyari pa. Pero nahahadlangan tayo dahil takot. Baka tayo pagtawanan. Hindi natin na-accomplish kasi kulang. Parang walang nagpupush sa atin na ipagpatuloy mo yan, tama yung ginagawa mo. Pero pag mali, ang daming nag-uudyok. Sige, kung ano yung nararamdaman mo na tama, yun ang sinasabi ng mundo. Kung ano ang dikta ng iyong kalooban, sige lang gawin mo. Pero yun ba'y kalooban ng Diyos? Mga kapatid, matuto tayo sa mga nakikita nating mga buhay na nasa Panginoon pero biglang bumaksak dahil inuna nila yung ganito. Mas binigyan nila ng importansya ang mundo. Na in fact, ang inihingi lang ng Panginoon ay araw ng linggo sa paglilingkod. Matuto tayo sa buhay ng mga mananampalatayang naging bigo. You can come, sabi mo, Panginoon, salamat. May Diyos pala ako na makapangyarihan at malaki pa sa problema ko. Akala ko ang problema ay laging malaki at ang problema ay laging nasa taas. Hindi po ganun. Pinaparaan ka ng Diyos, pinapadana sa iyo ng Diyos para hindi ka magtiwala sa kalakasan mo, hindi sa magagawa ng tao, kundi yung pwedeng gawin ng Diyos sa buhay mo. Ilapit mo sa Panginoon ang pamilya mo, kung ang Goliath ng buhay mo ay ang pamilya mo. And then, iluhod mo yan sa Diyos. I thank the Lord, meron akong nanay na nagpalaki sa akin sa church. And there is a church na siya nag-embrace sa amin. Salamat dahil merong leader, merong pastor na nagsasabi kahit masakit, mali anak ang ginagawa mo. Bitawan mo yan, iwanan mo yan, maglingkod ka sa Panginoon. Habang nag-aaral ka, maglingkod ka sa Panginoon. Habang nagtatrabaho ka, inaasikaso mo ang lahat ng bagay, gawin mo pa rin para sa Diyos.
Huwag sekundarya, huwag pangalawa lang, huwag pangatlo, kundi laging una ang Diyos sa buhay natin. Matatapos ang taong ito. Kamusta ang mga na-accomplish natin? Nakakita ako ng mga mananampalataya kahit dumaan sa pandemya, kahit maraming pinagdaanan, nakita ko blines pa rin sila. Because problem, mga persecution is just part of life. But para mabuhay ka na wala ang Diyos, that is an abnormal na buhay. Ang mabuhay ka para sa Panginoon na may problema, that's good. Pero ang mabuhay ka na wala ang Panginoon, hindi maganda. I could not say na 100% okay ang pamilya ko. Dumadaan din kami. May kakulangan din, may kakapusan din. May hindi rin pagkakaunawaan. Pero pagdating ng linggo, I make it sure na lahat kami ay nasa Panginoon. Sukdulang nagagalit ako, sukdulang iiwan ko sila. We have to go to church. And that is the importance. Kung bakit may pangalawang tahanan, may simbahan, may pastor, may salita ng Panginoon. I don't care kung ano ang sinasabi ng mga nasa paligid natin. Sapagkat ang nais ko talaga kayo'y maglingkod, kayo'y pagpalain, maiba ang buhay natin. Nakapaglinggo, nasa sanlibutan, kapag paglinggo ay gagawin ang gawaing bahay. Ano ang ginawa natin mula Lunes hanggang Sabado? Di ba puro pagtatrabaho? Nasaan ang linggo? Ang masakit, ipinagpapalit ang linggo sa Panginoon. Kasi kinakailangan kumita. Ang sistema ng ating church ay service lang sa umaga. Pagdating sa hapon, wala na. Meron tayong prayer meeting. Oh God, please help us. Huwag maging normal lang sa amin ang ganito. Lagi niyong bigyan ng mabigat at init ang puso namin pagdating sa paglilingkod. O Panginoon, kahit anong nagaganap, iuwan namin ito. Sumandali kaming pumunta sa inyong tahanan. I was glad when they said unto me, let us go to the house of the Lord. Huwag po nating iwanan, huwag nating pabayaan. Sa pagkatapos nito, may Goliath na naman sa harapan natin. May mga giant na naman. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa paglapit po ng inyong mga anak. Salamat sapagkat hindi naman po kami ito, kundi kayo palagi. Ipakita niyo, dakilang Diyos, ang inyong mukha sa amin. Maging ang inyong kapangyarihan para sa amin. Upang makita nila na ang buhay ng isang Kristiyano kahit mabigat ay nagagawa pa rin naming nakangiti at magpatuloy ang makita nilang may Diyos. Panginoon, maraming salamat. Tuloy niyong abutin ang inyong mga anak na nagsilapit. Katagpuin niyo sila, dakilang Diyos. May mga inilalapit sila, Panginoon. You know their hearts. Probably their families, their studies. May mga anxiety, may mga persecution, may mga buhay na magulo. May mga buhay na parang okay lang. Panginoon, maramdaman po namin ang bigat ng responsibilidad namin bilang isang mananampalataya. Salamat po, Panginoon. Tuloy niyo kaming hawakan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen.
po, Pastor Mike, sa mensahe. At habang tayo po ay nagkakaloob ng, naghahanda ng ating mga kaloob, ay awitin po natin ang It's Not in Vain. Ready? We have labored in the vineyard of the Lord, and it seems the world has stolen our reward. But God has not forgotten, and when He calls us home, we will save eternal treasures in a place of honor near His throne. It's not in vain. It's not in vain. We serve a risen Savior. Jesus rules and reigns. The heavens cheer us on. We do not walk alone. Our labor, our witness, our faith is not in vain. God has seen our faithful service through the years. All the heartaches, all the burdens, all the tears. But do not be discouraged. There's a purpose, there's a plan. There's a reason for each season. So trust the leading of His hand. It's not in vain. It's not in vain. We serve a risen Savior. Jesus rules and reigns. The heavens cheer us on. We do not walk alone. Our labor, our witness, our faith. It's not in vain. It's not in vain. It's not in vain. We serve a risen Savior. Jesus rules and reigns. The heavens cheer us on. We do not walk alone. Our labor, our witness, our faith is not in vain. Amen. Tumayo po tayo lahat. Alright, ang ating pong paraan din ng pagkakaloob ay sa pamamagitan din po ng ating GCash at ng ating BDO. Patuloy po nating mahalin ang gawain ng Diyos sa pamamagitan po ng hindi lamang po na gawa natin ng programa, kundi yung matuto rin po tayong tumupad sa ating mga bahagi na ginagawa. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, minsan pa kami po ay nagpapasalamat sa mga salaping ito na binibigay at patuloy na ipinabalik ng inyong mga anak. I-bless ng patuloy ang kanilang buhay, ang kanilang mga trabaho, ang kanilang pong mga pinagkakakitaan. Bigyan nyo rin kami, dakilang Diyos, ng maayos na kalusugan upang magpatuloy ang mga ganitong paglilingkod na ginagawa po namin. Maraming salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Alright. Natapusin lang po natin yung ating live. Pero ang ating Lord's Table ay gagawin po natin ng offline na. Okay? So maraming salamat po sa mga nakasama po natin. Sige, makakupo na po tayo. At sa mga nakakasama po natin. Again, ito po ang Pastor Mike Digan ng MIBC Silangan. Pagpalain po tayo ng Panginoon.